Umiiyak lang ako dahil sobrang sakit. Ang sakit-sakit. Pinalaro niya pa ako ng tablet habang ginagawa niya yun sa akin. Sabi niya normal daw yun sa larong nanay at tatay. I was only grade 1 at hindi ko alam kung anong nangyayari. At sa likod ng bawat ngiti ko there's pain dahil hindi ko matanggap na sa edad kong 4 years old, my virginity was lost. 16 years old pa lang ako at meron akong kwento na hindi ko kayang isumbong sa magulang na kasi alam ko na magkakagulo. Nung 4 years old pa lang ako, narip ako ng kapatid ko. Walang tao nun sa bahay at ako lang at ang kuya ko. Nang sabihin niya sa akin na pumunta ako sa kwarto at may gagawin daw kami. Nang akala ko nun ay maglalaro lang. Pero hindi ko inaasahan na mayroong mangyayari pala na hindi ko inaasahan. I was only 4 at iniisip ko na normal lang yun. Wala akong kaalam-alam dahil sa probinsya kami nakatira at walang phone and signal. Na ang akala ko talaga normal lang. Lumipat kami sa city nang ako'y mag-grade 1 na. 6 years old na ako at meron akong cousin na lalaki. At 12 years old naman yung pinsan ko. Tapos meron siyang tablet at bike. Tapos parati akong iniiwan ni mama at papa ko dahil sa nagtatrabaho sila pareho. I remember that day na naglalaro kami ng tagutaguan nang bigla niya akong sinabihan na maglaro kami ng nanay at tatay. Ako daw yung nanay at siya naman daw yung tatay. He unbuttoned my shirt at unti-unti niyang pinasok yun. Umiiyak lang ako noon dahil sobrang sakit. Ang sakit-sakit. Pinalaro niya pa sa akin yung tablet niya habang ginagawa niya yun at ang sabi niya sa akin ay normal lang daw yun. Na dahil nga naglalaro kami ng nanay at tatay. I was only grade 1 at I don't know what happening around. At hindi na yun nasundan dahil ayoko nang bumalik pa doon. At sa tuwing nakikita ko siya, grabe yung iyak ko at nagugulat sila mama at papa. Bigla akong naging tahimik, walang kibo sa lahat at parating matamlay. Naninibago yung parents ko sa akin kasi dati-rati naman ni masayahin ako. When I was grade 3, nabilhan ako ng lola ko ng bike. At parati akong nagbabike doon sa labasan. Nang biglang nasira yung bike ko sa harapan ng bahay ng mekaniko mismo. Inayos niya yung bike ko. I was with my sister nang pinapasok ako ng lalaki sa bahay nila. Nakasi raw meron daw siyang ibibigay na gamit ng bike sa akin. Ako naman hindi nagdalawang isip na sumama sa loob. At nang dumating na kami sa loob, he pulled me at pinaupo niya ako sa lap niya. Hinipo niya yung private part ko at sinabi niya na pahawak nga kung malaki na. My eyes got bigger and I cried. I pulled my sister and ran away. Hindi ako makapaniwala sa mga nangyayari at iniyak ko ng iniyak yun. Hanggang sa umabot na ako na na-trauma at nagkaroon na rin ng anxiety. Umalis na kami sa lugar na yun at bumalik kami ng probinsya. And nag-stop na rin lahat ng nangyayari. Everything that happened was so fresh in my mind na hanggang ngayon iniisip ko pa rin na bakit sa akin pa? Bakit hindi na lang sa iba na sana I died right now? I was diagnosed and depressed. At ngayon na 16 na ako, kapag may lalaking hindi ko kilala na lumalapit sa akin, inaatake ako ng panic attack. Nahihirapan akong umiyak at huminga na parang wala sa sarili. Ilang beses pa akong naglaslas at tag-attempt ako ng suicide. Na kasi yung mga klase ko binubuli rin ako. Behind my smile, there's a pain. I don't accept the unfair reality na at the age of 4, my virginity was lost because of my brother. Mami Len, please give me some advice dahil hirap na hirap akong magdesisyon. Gusto ko ng advice na kung sasabihin ko ba sa parents ko or not. Sana po mabasa nyo yung kwento ko. Letter sender, Sherry. Seryoso to. You really need to tell sa parents mo as soon as possible yung case mo. At kung nag-aalangan ka sa parents mo, sa advisor mo, kausapin mo siya in private. Mas mapapabilis na matulungan ka for sure. Pero kung natatakot ka, pwede mong idaan sa sulat kung hirap kang magsalita. Or i-share mo yung vlog ko sa mami mo at sa advisor mo. May din kahit hindi ka na magsalita. Na para na rin matulungan nila yung mental health mo. At maprotektahan ka rin in case na may danger pa. Hindi mo kailangang dalhin mag-isa yung bigat at sakit. Ang kailangan mo ngayon is justice. Kasi yung ginawa nila sa'yo, kailangan nilang panagutan at pagbayaran. At sarili mo lang yung makakagawa nun. Mas bumibigat yung sitwasyon kapag sinasarili mo. Fight for justice, lakasan mo yung loob mo. At sa tanong mo na bakit ako, sorry for what they did. Walang makatarungang sagot doon. Na kasi there is no fair or right answer sa tanong mo. Na mali talaga yung ginawa nila sa'yo. And no one deserves to be abused.